po. Congratulations, Sir Coco. Siguro my question will be, kasi talagang nung huli pong Pasko, talagang baliw na baliw kami dun sa mga eksena mo sa building. Oo, kasi Best. ang kwento sa akin parati, ang tumatatak yung mga nakakabaliw na eksena, medyo death-defying, na parang paano nila nagawa yun? Dito siguro, ano yung, kasi nag-LSS yung yung team song na ang kulit. Ano yung pinakamakulit na eksena para sa 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 pelikulang ito? Ano yung pinakamakulit? Honestly, in terms of quality, ibig sabihin nakakatawa o ano, hindi ko makayanan yung ending. Talagang ako, Wala sa trailer. wala eh. Siguro yun yung pang pang ano eh. Alam mo, no joke, hindi ako Si Vico tumatawa. Oh. Hindi ako magsisinungaling. Talagang alam mong humagalak. Nung kasi nagdadabing ako, di pinanonood kong gano'n. Hindi ko ina-expect na gano'n pala kakalapit. Wala akong ginawa kundi maglupasay dito sa sa sahig. Kasi sabi ko nga, hindi dahil pelikula ka to, ipopromote ko to, o magsisinungaling ako na sasabihin kung maganda siya o ano. Kasi hindi ko naman tataya yung pangalan ko. Which is ang goal nga namin lagi ni Vice, na parang, ano bang ano natin, goal natin, higitan ko ano yung napakita natin. Ang masasabi ko lang at mapapromise ko sa mga tao, kung nag-enjoy sila sa Beauty and the Bestie at nagustuhan nila yun, sisiguraduhin ko nung mas magugustuhan nila to. Kasi talagang, in-achieve namin na lampasan yung huling nagawa namin. Kasi talaga sabi ko, in terms of comedy, action, saka yung kurot yung drama, sinulit namin dito. Kung pinakita namin talaga. I heard from Roxy tsaka Miko, sobra. Kasi wala kaming ginawa. Ako, sa sobrang ano ko, pag nagdadabing ako, syempre lahat ng mga tao na sa sa pre-prod sa production. Tinatanong ko sila, ano mas maganda? Sir, ito. Ano mas nakakatawa? Ito. Sabi ko, di ba nakakatawa yung Beauty and the Bestie? Sir, hindi maganda. Pero kasi sabi niya, iba to eh. Siguro sabi ko nga, talagang inaral namin mabuti. Inano namin na parang, huwag tayo mapapaya, distant. Kasi di ba kadalasan, honestly, kapag yung pangalawang beses, parang lumalaylay na. Hindi naman pangit. Pero mas maganda pa rin lagi yung una. Daw. Yun talaga yung specific na yun namin. Dapat, kung ano yung una namin, mas malampasan natin. Hindi tayo dapat bumaba. Kaya siguro yung support nyo sa amin ng Star Cinema, action, o sige mag-isip kayo, basta paganda nyo, siguraduhin nyo lang na talagang worth it binigay sa amin. Yung comedy kasi, sinisigurado lagi ni Vice na bago eh. Yun na, lalong-lalo na may kasama kami dalawang bata ngayon. Iba yung hatid, iba yung binibigay. Kaya yun po. Pero yung storya ni Paco at RC, anong tunay na pangalan ni Paco? Neil. Ayun, yung sabi naman, yung story namin di ba, is, syempre the usual, ang nangyayari, di ba, yun kasi yung ano namin, yung tandem namin eh. Hindi kami pa-sweet-sweet eh. Hindi kami, kami Carino brutal. Ganun yung, namin sa isa't isa eh. Kasi nandun yung palo ng comedy. And then, yun. Ano naman namin, kasi last time is mag-best friend, ito naman, as a parents, paano kami maging magulang sa dalawang bata. Incidental ba kuya, yung naging magulang kayo? Paano bago kayo naging magulang? Ibang tao kayo? Stranger kayo sa isa't isa? Oo, magkaaway kami mortal eh. Kasi nagsangano ako ng tundo eh. Kasi Vice naman siya yung ano ba tawag sa gano'n? Yung oo, basta siya, ambisyoso siya eh. Lahat ng kunyari, inaano niya yung mga tao, nandito ako sa ganyan. Social climber. Oo, social climber siya eh. Kung baga, paano magmi-meet yung dalawang taong gano'n ang magkaibang pananaw, di ba? And then nung pinagsama kami sa isang bahay, kaya naging riot. Kasi magkaibang pagkatao, pinagsama sa isang bahay, tapos may dalawang pang bata gumigit na sa inyo. Sino kaya ang peg sa pagka-social climber ni Vice? ni RC? Pero Sir Coco, you have heard of a similar story, na totoong storya ng dalawang lalaking nag-ampon ng bata. Hindi pa po eh. Hindi pa po Wala eh. pa. Okay. Siguro tatanungin ko si Aura at saka si Onyok. Kung sakaling hindi mo magulang yung magulang mo, papayag ba maging magulang si Coco at saka si Vice? Opo. Bakit daw? Masaya po kasi silang kasama. Lalo na si Kuya Coco kasi 1 year na kayo. More than, di ba? Oo nga. Parang second dad mo na ba si Kuya? O first? Naka-first na. Opo. Si Aura. Si Aura, kompleto pa mama at daddy, no? Opo. Ano? Broken family po. Yun. Sino lagi mong kasama na? Sino lagi mong kasama dito? Yung pinsan po ng papa ko.
Masaya po ako pag naging magulang ko si Kuya Coco at si Ate Vice. Kasi nandyan sila palagi para sa amin ni Onyok. Hindi nila kami pinapabayaan. Saka magkaiba kasi kami ni Vice eh. If ever lang kunyari, kami naging magulang ng dalawang bata. Si Vice kasi, sa nakikita ko sa kanya, sa personal din niya, siya yung mag-i-spoil sa mga bata. Yan, like kunyari si Makmak. Si Onyok, walang ginawa yung kundi bilan ng regalo yung dalawang niya. Kung ayusan, ganyan. Ako naman hindi. Discipline. Ayoko na late, ayoko ng ganyan, ayoko ng ano. Kasi ako yung siguro dahil ako yung lalaki, ako yung pundasyon, ako yung mag-ano. Magkaiba kami kung magkaiba kami kung magiging magulang kami ng ano. I'm sure, sa akin takot yung dalawang bata. Si Vice yung lagi nilang ginaganon kasi. Spoiler. Basta hindi naman yun na sa pangit ang pamamaraan. Kumbaga siguro si Vice, tuwan-tuwa rin sa kanila eh. Kumbaga sabi nga namin ni Vice, nung nag-ano kami, Diyos ko, ito yung ano natin, ito yung sikreto natin. Ito ang mag-aangat sa pelikula. Ito na dalawang bata. Kasi talagang, sabi ko kayo yung mga eksena nila, alam nyo, iba yung kapag meron dalawang bagets na nag-ano, iba yung naibabato, iba yung naibibigay. Sabi nga daw may 10 minutes silang batuhan ni Vice. Oo. Napaliw na talagang tumba na sa kakatawa si Roxy dun sa batu. 10 minutes straight, ha? Kamusta yun, Onyok? Mami Jo, gusto malaman natin. Anong pinag-uusapan nyo doon? Without spoiling, ha? Anong topic nyo? Bakit 10 minutes na ganun non-stop tawanan? Ano lang po, wala lang ako sa tent ko. Nandun ako sa tent niya. Lahat pinakwento niya sa akin kung anong gagawin. Tapos, Nalalagay ko agad sa utak ko. Kaya pag nag-take, nagagawa na po namin na maayos. grabe yun. I'm looking forward to that scene na kinikwento ni Roxy. Actually, sabi ko nga, sa galing ng mga bata, ang daming wala sa script. Nagiging stunt eh, pag nangyayari ng Tapos biglang, dahil nga natatawa kami sa kanila, tapos makakaisip si Bay sa nakakatawa. Lumalaki yung ano. Like kunyari, sabi niya, sabi doon na ito, na totoo mo sinabi na ito, oo, sinabihan ako ng ano, batang ulila. Ganun. Alam mo yung mga ganun na ano, sila na yun eh. Kumbaga, pitik na nila yun yung, kaya sabi ko nga, iba yung hatid ng dalawang bata. Like yung kay Onyo, pinaglilinis, wala namang kaano yun, parang naglilinis lang. Because nandun si Vice na gano'n, lumalalim siya ng lumalalim kasi may iba-iba silang ano, marami silang bigay. From the opening pa lang, yung umpisa eksena pa lang, yung sumasayaw lang silang dalawa. Alam mo yung sabi ko nga, si Aura expected na natin. Si Owen yung iba rin yung binibigay. Iba yung, kasi parang sa kanya, feeling, dahil siguro bata sa inosente, feeling niya, ganito yun eh. Pero nakakatawa siya kasi ginagaya niya si Makmak, ginagaya niya si Aura. Kumbaga parang, tingnan mo si Onyo, pero ginagaya niya si Aura. Di ba parang iba yung nakakatawa. Sa lalaki. Oo, parang gano'n. Nasa kanya, wala yun. Correct. Ano lang yun, parang napaka-normal lang yun. Okay, Mami Jo, you're good na? Okay, the next set of questions.